Hello mga kabag. So, good morning sa inyong lahat. So, ayan na nga po. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po tayo magtanim ng palay. So, ayan nga po. Spray po muna ng lupa. Siyempre, kailangan po natin sprayhan yung mga damo-damo para po mawala yung damo para hindi po nila kainin yung sa lupa. Tapos, pagkatapos po niyan, ayan na nga po. Next is ang pag-rotor or kung saan palalambutin po natin yung lupa. Pagkatapos po niyan, syempre pwede na po tayong mag-direct kagaya nun yung nakikita nyo po. So ayan po, direct po yung sa lupa na hindi po sa amin yung lupa na yan. So syempre nakidirect lang po kami yan. So ang gagawin nyo po, kumuha po kayo ng binhi tapos itatapon nyo lang po sa lupa. Magiging ganyan po yung itsura niya. So ayan po, diba, sobrang hindi po siya pantay-pantay pero okay na rin po yan. Kalaunan po, pwede na po natin yung lagyan ng abono o yung pampataba ng mga palay para po tumaba po yung mga palay natin. So ayun na nga po, nakikita niyo po sobrang dami po at ang lawak po pero hindi po sa amin yan. Tapos charan! Ganyan na po yung magiging itsura nung palay natin kapag tumaba na po. So, kita nyo naman po, diba, ang taba po nung dahon nung palay natin. So, ganyan po yung magiging itsura niya. Sobrang laki, green, tsaka mataba. So, ayan nga po, diba, ang ganda po ng palay natin kapag nakikita po natin yung palay natin na ganyan po kaganda at kataba. Pero, hindi po sa atin yan kasi ano po yan, ginawang kamay lang po yan, di po yan direct. So ito na nga, ito po yung papakita ko sa inyo, ito yung direct nung kanina po sa my video natin. So ito po yung itsura niya. So yan. So lakad-lakad na po tayo, lakad po tayo doon para tingnan po natin yung direct natin na palay na ginawa. So ayun na, mga malalaki na nga po, tsaka matataba na nga po, tsaka sobrang green. So yun na nga po, sakay po tayo ng motor, drive po tayo ng motor, papunta po tayo doon ulit sa palayan para i-check sa susunod na araw. So ayan na nga po, daming lubak-lubak nga po kasi di pa po maayos yung daan dyan. So maulan po yung araw na yan. So ayan na nga po, drive po tayo ng motor at syempre, papakita ko rin po yung next sa susunod is tikita nyo naman po, dami pong butas-butas yung kalsada. So yun nga po, drive lang po tayo ulit. Syempre mag-ingat po tayo yung dapat mag-drive, okay? Huwag po nating sagasaan yung manok. So yun nga po, diretso lang po diyan. So sobrang medyo malayo din po yung pagdadrive natin na papunta doon sa may palayan kasi tatawid po tayo ng tulay. So ayun nga po, makikita nyo po mamaya-maya. So may tulay na po dyan. Marami po tayong madadaanan ng mga putik tsaka yung mga lubak-lubak na daan. So, next po nyan is nasa ilog na po tayo. So ayun na nga po, nasa tulay na nga po tayo. Kung nakikita nyo po, syempre hihinto po tayo dyan kasi hindi po tayo tatawid kasi nahirapan pa po ako gumamit ng motor patawid dyan. So ayun na nga po, after po nung green, syempre may mga butil-butil na po ng palay yung tanim natin. So syempre papakita ko na naman po, hindi po sa atin yung palayan na yan, yung papakita ko lang po mamaya yung direct natin. So ayan na nga po, kung nakikita niyo po, yan na po yung direct na tinanim natin na palay. So brown na yung kulay nung palay natin sa direct. So ayan na nga po, papakita ko po sa inyo kung ano po yung itsura niya kapag nahinog na po siya. Means kapag ganyan na po yung itsura niya, pwede na po siyang anihin. So nakikita niyo naman po, sobrang dami po at saka matataba po yung mga butil ng palay natin. Magiging bigas na po yan. So ayan, yan po yung magiging itsura niya. So pagkatapos po niyan, syempre kapag ganyan na lahat na po sila, sobrang brown na po or parang yellow na, so pwede na pong anihin. So ganyan po, after nyan magkukuha na po tayo ng harvester kung saan aanihin na po nila yung mga palay. So ayan nga po, gamit po yung harvester. Pagkatapos po nyan, ilalagay po nila sa sako, tapos po bubuhatin po ng mga taong magbubuhat. So yan, syempre magbubayad tayo ng magbubuhat kasi hindi po natin kayang buhatin yung mga ganyan. Sobrang dami ba naman. So ayan na nga po, so sobrang lawak ng lupa at syempre hindi naman talaga sa atin yan. Syempre yung tingnan nyo naman po, may mga aso pang nakasunod lagi sa harvester. Pagkatapos po nilang buhatin yan, ilalagay po dun sa may kubo kung saan tatawiran ng tulay. So ayan na nga po, hahatid na po yan yung mga palay na harvest dun sa galingan kung saan po ginagaling at ginagawang bigas. Yun lang po, maraming salamat, like and share mga ka-vlogs.